to? What the? Oh, sanggala. Bungo! Madilim na nang marating ko ang lokasyon at dahil maraming vloggers ang nagsasabi na haunted ito, nagsama ako ng mga biyasa para imbestigahan kung totoo. Isa-isa tayo. Ikaw muna sa first floor. Tapos kung ano yung mararamdaman mo doon, wag mo sabihin sa amin. Tapos titingnan natin mamaya pagkatapos kung pare-parehas yung mararamdaman dito. Pag mag-investigation bago mag-start. Isa-isa muna. Isa-isa namin tong nilibot para malaman kung tugma ang mararamdaman namin. Dito sa baba lang ng hagdan, meron ditong feeling ko cashier ata to. Halos wala pang sira ang parte nito, pati ang kristal wala pang basag. Pero intact pa yung kristal niya. Dito din matatagpuan ang daan papunta sa morgue at sa kabilang banda matatagpuan ang elevator nila. So baka daw pag binuksan nila to may madisgrasya pa kaya sinarado na to. Pero yung makikita niyo dito yung pindutan niya medyo okay pa. Kaso yung loob puno na ng kalawang kaya bumagsak na siya. Sa tabi nito matatagpuan ang ultrasound room nila. Dito rin yung ultrasound room nila. Kaso nga lang nakasarado na rin to guys. Nilagyan na nila ng pakaw. Tapos dito naman sa kabila katabi nito x-ray room. Ganun din, nakasarado na rin siya. Pati mga higaan ng pasyente, andito pa. So dito mga stretcher, yan. Nilalagay yung pasyente siguro pag dadalhin dun sa emergency room. So ngayon, check natin yung emergency room nila dun daw sa taas. So try natin kung ano yung masasagap natin dun. Pagbaba nila ako naman ang sumunod na nag-explore na mag-isa sa second floor at wala akong kaalam-alam sa mga nakita at naramdaman nila doon. Oh my God, sobrang dilim. So ito siya guys, right side, ito yung left side. So kung papatin ko yung ilaw dito, ito siya kadilim. So tara, check natin kung ano meron dito. Pagpasok sa unang kwarto may naamoy akong kakaiba. First room, di ko alam kung ano to eh. Pero medyo malansa yung amoy dito. Pero sarado naman yung bintana. Hinayaan ko lang to at nagpatuloy lang sa paglilibot. Switch, dito po yung mga switch nila. Pero ito, sira-sira na. So dito yung mga ilaw niya, dito pa. Tapos yung pipes, siguro yung pipes to ng mga tubig, okay pa, intact pa siya. Yan o. Tapos yung lights niya, wala pang sira. Yun nga lang yung mga switch doon, wala na, sira na. Halos bago pa ang mga parte nito at pwede pa sanang magamit ng mga pasyente. Fire extinguisher nila pero wala nang laman. Unlike dun sa baba, meron pang hose. Tapos dito, ito. Tapos andito rin yung chef clinics nila guys. Pero dito, ito may daanan. Tapos dito guys, yung daanan dito, sira na. Tinakpan na lang nila. Pero ito siguro, isa to sa mga hospital bed. Kung medyo bago pa ang parte ng elevator sa baba, dito naman kabaliktaran. May iwang siya konti. Wala na. Andito din ang dialysis room nila. Anong room to? Ay, ito. OMG. Ito yung dialysis unit nila, guys. Pero nakasarado na ito at nakakandado. Check natin kung bukas. Nakakandado siya. Oh my God. Sa tabi nito may nakita akong bukas na kwarto. Ito bukas. Oh my God. Kaya sinubukan kong pumasok para tingnan kung anong meron sa loob. Dito meron akong nakitang mga bakal sa kisame. Oh my God. At mas malala ang amoy dito sa loob. Pero may mga lagayan guys. So itong side na to, siguro ito yung medyo maano sa lalamunan dito guys. Siguro dahil malansa yung amoy. Parang naghalong gamot at sunog na goma ang amoy sa loob. So pag may pasyente dito siguro nagpapa-register or nagbibigay ng pangalan nila. So ito siya sa loob guys. Sira-sira na rin yung mga sockets niya, yung on-off ng ilaw. Tapos ito. Sa likod nito may natagpuan akong maliit na pintuan. Kaya sinubukan ko kung bukas. Medyo okay pa yung CR niya. Yung tiles okay pa. Wala pang sira.
Tapos yung kisame niya, intact pa. Sa labas lang din ito matatagpuan ang supply room nila na halos wala pang sira at medyo bago pa. So yan, makikita niyo dyan, kaso dating bukas. Oo, kaso ang dami ng agyo. So dito siguro nilalagay yung mga gamot, tsaka kung may kailangan yung pasyente ng gamot, dito siguro yun. Habang ini-edit ang video, bigla akong nakita to. Pero di ko sure kung anong room to. Meron palang mga mantsang pula sa pintuan. Lock na siya. So check natin dun sa kabila. Lilipat na sana ako sa kabila na may makita akong maliit na hallway. Oh, ito meron pa. Dito sira-sira na yung kisame. Yan siya. At dito, mas marami pa palang kwarto. Pero hindi ko alam kung anong to. OMG. Gaging laki niya. Dami pa dito. Daming room. Dito din. Tao po. Tabi-tabi po. Holy sh. Gaging laki. Medyo creepy ang pakiramdam dito. Lalo na makita ko ang mga marka ng kamay sa pinto. Nagpatuloy lang ako sa paglilibot para tingnan ng iba pang kwarto. At habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang kilabot na nararamdaman ko. Saan ang banda to? Sa likod. Medyo tumatayo na yung balahibo ko, guys. Pero check natin. Dito medyo ako dito. Medyo iba yung feeling ko dito, guys. Pag-check ko ng banyo, bigla akong minapansin dito. Check natin dito. OMG. Ba na yung amoy ng CR? What? Meron itong mga marka sa dingding. Merong mga guys, kamay. Oh my god. Shit. Kaya pala. OMG. Ito yung labor room nila, guys. Pa yung feeling ko dito, medyo mabigat Ooh. Hindi tumitigil ang kilabot ko sa katawan, kaya nagmadali na ako maglibot para masimulan na namin ang investigation. Bago natin explorein tong ibang rooms, gusto ko kayong pasalamatan dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo makakapunta sa mga spots kung saan tayo nakapag-shoot ngayon. And of course, sa Pocket Broker sa pag-fund ng ticket namin pabalik dito sa Philippines. Isa silang trading platform kung saan pwede kayong mag-trade ng stocks, crypto, and other currencies. Pag nag-register ka dito, pwede mong ilagay ang promo code ko na ZADA. Ilalagay ko ang link dito sa baba. And kung first time mo mag-trade, don't worry, meron silang social training at training guide na pwede mong sundan. Meron din silang 24/7 chat support na pwede mong pagtanungan. After nun, pwede na kayo mag-deposit. Click nyo lang ang deposit and pwede na kayo mag-deposit through GCash and other banks. So ang technique na ginagamit ko dito, guys, ay always buy low and sell high. And remind ko lang kayo, guys, always trade responsibly. And then kung okay na ang trade mo, pwede mo na agad kunin ang balance mo. Click mo lang ang withdraw and pili ka lang kung saan mo gusto i-send ang balance mo. Kaya kung trip mo mag-trade, gamitin mo lang ang promo code ko na ZADA para meron kayong bonus. Ang link nila, lalagay ko dito sa baba. Yun lang, guys, maraming salamat and of course sa Pocket Broker sa pag-fund ng travel namin ngayon dito sa Philippines. Kaya tara, explore na natin. Dito natagpuan ko ang operating room nila. OMG. Hindi ko alam bakit mas lalo akong kinikilabutan. Guys, nandito na tayo sa operating room banda. So, hindi ko alam bakit ganito yung feeling ko. Pero papunta pa lang dito kanina. Hindi ko alam na dito papunta yung operating room. Pero papasok pa lang, iba na yung feeling ko. Tapos dito, ito yung operating room. So, check natin kung ano yung meron dito. Sinubukan kong tingnan kung bukas. At pagpasok sa loob, ito ang nakita ko. Ba't yun yung tunog? Shit. Hindi ko alam kung ano yan, pero parang may bakas na mga tulo. So hindi natin alam, hindi ko sure kung bakas yan ng dugo or what. Tapos dito yung pader dito na side, tanggal na yung tiles. So dito medyo iba yung feeling ko dito. So
Mamaya, tatry natin mag-investigate dito na side. Pabalik na sana ako sa baba para tawagin sila, pero wala akong kaalam-alam na iba na palang aking dinadaanan. So, ito yung labor room. Saan ako dumaan kanina? Ito naman, delivery room. So, ayan guys, medyo iba yung feeling ko. Tara, saan ako dumaan? Tangin, naliligaw ako. Oh my God, recovery room. So, dito siguro dinadala guys pag after mga anak or after operahan, dito yung dinadala recovery room. Pero, nakalock na rin kasi siya. Pero problema ko ngayon, hindi ko alam kung saan yung daanan kanina. At habang naglalakad, bigla akong may napansin dito. OMG. Ano yan? Parang may bakas. Ito. What the heck? Kaya dali-dali kong hinanap ang daan pababa. Hindi ko mahanap yung daan na. So yan dito guys. Shit. Saan na yung hagdan? Ito yun. Nagtanong ako agad kung meron silang nasagap dito. Sa hagdan? Oh my God. So sa kami may huminga talaga kami niya. Doon may huminga? Yung huminga sa amin kanina, na nagkakati yung ina kami. Kaya nag-set up kami agad ng mga gamit. So set up natin tong music box tsaka dead bell. So dito natin siyang ilalagay. Tapos mag-iiwan tayo ng camera dito. Check natin kung may masasagap siyang frequency or heat dito. Dito kami sa operating room. Check namin kung may masasagap kaming sagot sa spirit box. Chinek namin agad kung accurate ang isasagot nila sa amin. At first time ko maka-encounter ng ganitong response. Pinaulit namin baka nagkataon lang ito. What the heck? Sa pasaman! Tiyanggala. At nang sinubukan nila yung pangalan ko, Clean ka lang, clean! hindi lang isa kundi 2 beses ito binanggit. Oh my God! Yun oh! At nang pinapili namin to, Sinong gusto mo? Isang sama o clean? Bungo!